miyembro at opisyalis ng Quadcom eh. Yan, balita ko ho ngayon, parang tinanggal na pala siya na part ng Quadcom dahil sa kanyang pagsalungat sa mga pahayag ng mga nandoon. Tinanggal nga pala daw talaga. Tinanggal na? Oo. So, ayan. Ito ang wow trending. Congresswoman na nagsalita sa Quadcom para ipagtanggol si Tatay Digong. Tinanggal na. Ito ay matapos na suplakin ni Congressman Drexy Cardema ang mga kasamahan niyang congressman sa Quadcom. Tinanggal na daw di umano si Congressman Drexy Cardema. Ganito din ang ginawa ng House of Representatives noon. Kung maalala ninyo kay Congressman Marcoleta, 5 komite na kung saan ay miyembro si Congressman Marcoleta ay sinipa ito nang walang paalam. Si Congressman Richard Gomez naman matapos na ipagtanggol ang programa noon ni former President Rodrigo Roa Duterte sa kampanya ng iligal na pulburon o plantukhang. Pinuri ito ni Congressman Gomez pagkatapos ay sinampahan naman ito ng kaso. Si Congressman Arnie Teves, ganun din ang nangyari sa kanya. Pinagbintangan si Congressman Arnie Teves noon na siya ang mastermind sa paggurgor sa governor ng Negros na si Governor Ruel Digamo. Ilang beses itong inimbitahan ng House of Representatives pero hindi ito sumipot. Sinubukan pa ni Congressman Arnie Teves na magsalita na lang sa Zoom pero hindi ito pinayagan ng House of Representatives. Si Asierto lang ang pwede dahil aprobado ng Quadcom. Sa pagtanggal kay Congressman Cardema, ano kaya ang susunod na gagawin nila? Ayon pa nga kay Congressman Marcoleta na sila na mismo ang Quadcom ang gagawa para maging patas ang pagdinig. Matapos nga na masabihan ang Quadcom ni Congressman Drexy Cardema, umalma si Congressman Ako pati na rin ang miyembro ng makakaliwang grupo na si Franz Castro. Ano ang kakulangan? Kung gaano ka-subjective yung ginagawa ng Quadcom. Eh, nung nagsalita po at parliamentary inquiry, ang totoo kong si Congresswoman Drexy Cardema ng Duterte Youth. Mukhang sumalungat siya sa alon. Kumbaga sa alon ko, sumalungat siya sa pagkatapos sa salita, dinumog siya ng mga miyembro at opisyalis ng Quadcom eh. Yan, balita ko ho ngayon, parang tinanggal na pala siya na part ng Quadcom dahil sa kanyang pagsalungat sa mga pahayag ng mga nandoon. Baka naman hindi totoo yan, Jen. Ay, wag ko lang ha. Totoo ba yun? Chismis ko ano man eh. Kung sabagay, nangyari sa akin yun eh. Hindi ba? Kayo na po ang saksing buhay dyan. Ako kumbaga, pinipigil ko lang sila. Ako'y nagbibigay ng konting karanasan ko. Mas matagal naman ako sa kanila. Opo. Kung ano yung mga nangyari nung nakaraan, para magkaroon sila ng pagkukumpara kung ano yung mabuting gawin namin. Na huwag kaming mag-away-away. Mapanatili yung kapayapaan sa aming panig. Opo. At maayos namin. Magagawa yung tungkulin namin nang hindi kami nag-aaway-away. Ang nangyari, tinanggal lahat ako sa aking mga komite. Oo nga po. Ganon din ba yung ginawa sa kanya? Ganon din daw po ata yung ginawa niya. Ito pala yun, pinakita sa television. Ngayon, makikita mo, bagmat ako wala akong sama ng loob dyan, ano? Opo. Kaya lang masasabi natin, dapat sana, bago ka naman tanggalin, malaman mo man lang, ano bang dahilan? Ba't mo ko tinanggal? Hindi ba? Pwede na, opo naman. Tinanggal mo ba ako dahil ba sa pinigilan ko o nag-object ako doon sa dalawang bills ka ako na tungkol sa kuryente? Na kaya ako ino-objectan sapagkat palagi ko naman sinasabi, ang gusto ko sana, mapababa natin ang kuryente sa ating bansa. Yung pagkakatanggal ko ba sa Committee na Energy, yung ba yung dahilan? Kailangan sabihin lang nila. O di, at least, although ako, naisip ko, yun nga yung dahilan. Opo. Di ba? Eh, sana po, bilang mga honorableng tao, kung dapat ganun man lamang sana. Di ba? Lahat naman kayo, pantay-pantay kayo dyan. Paano ba nangyari sa kasaysayan ng House of Representatives na kapag ka ikaw ay nagpahayag ng kaibang pananaw, ay tatanggalin ka? Alam mo, Jen, ang House of Representatives, ito ay parliamentary. Hindi isang opinion lang yan. Magkakaibang pananaw talaga. Nagkakalaban ng opinion. Magdidebate kayo dyan. At lilitaw talaga ang tunay at malinaw na katwiran sa pamagitan ng paligsahan ng pagdidebate. Hindi nang yan. Magdidebate. Pagkasalita mo, hindi ka naman niya kayang debatihin. Isusumbong ka. Walang kontra paliwanag. Teka muna kanya, nanggugulo ka. Kayo ang nanggugulo, hindi ba? Kaya nga pati hopya rito nakuha na Taka ngayon tatanggalin. Ngayon,
tingnan natin ngayon sa karanasan, bakit nagkaganyan ang House of Representatives dyan? In particular, yung Quadcom. Ngayon, marami kang itatanong dyan. Opo, idugtong ko lang, Nelson, at ito sa punto na, balikan natin yung punto tungkol sa dating Pangulo Rodrigo Duterte, tungkol sa kanyang national policy. Ngayon po, ang naging komento nung kongresistang galing sa Batangas, sabi niya, Mr. Chair, that the former president can be considered liable for all these crimes under the theory of conspiracy being a principal by inducement. Yun daw pong ginawa ng mga pulis na yon ay parang nahikayat sila ng Pangulo, kaya gumawa ng yung kill ng pagpatay daw ng mga inosenteng sibilyan. Ang sinasabi niya siguro dyan, yung isang parte ng criminal law, na merong tatlong klaseng principal Okay, opo. Ikaw ang pumatay talaga. Ay principal by direct participation. Okay. Kasama ka talaga doon, ano? Ininganyo mo, principal by inducement. Yun pala ibig sabihin. O kaya sa ibang paraan, patago-tago pero ikaw nagbigay ng kung ano-anong insentibo. Anong reward. Principal by indispensable cooperation. So yun yung tatlo na yon. Yan, may kanya-kanyang degree ng pananagutan yon. Okay. Kaya lang, Jen, ang pinag-uusapan natin, korte, bago mo ma-establish kung anong klaseng principal siya, kung principal ng eskwela, biro lang yon. Principal suspect. Ang sinasabi natin dito, korte lamang ang magpapasya sa pamamagitan ng paghabla mo sa kanya. Di ba? Hindi po pwedeng magmamanifest ka. Magkukonclude ka. Sa akin pong palagay, Mr. Chair, may pananagutan po ang dating Pangulo sa magitan po ng teorya ng principal by inducement. O kaya by conspiracy. Hindi po ganun Wala po kayong karapatan na gumawa ng anumang klaseng opinyon sapagkat ang korte lang po ang po pwedeng gumawa niyan. Kasi po pagdating sa korte, meron pong due process kagaya ng ating sinasabi. Bago po tayo makarating do sa pagbibigay po ng desisyon ng korte, yan po ay dumaan sa maraming proseso. Yung pong dalawang panig ay bibigyan ng kaukulang panahon para ipresenta ang bawat sarili. Pati ebidensya nila, pati yung pangangatwiran ng kapwa abogado nila, lilinawin sa proseso sa harap ng korte. Dito sa Quadcom, Jen, kahit kailan, dito nakita, kaya maaaring yung sinasabi mo kanina, naisaan sila ni Pangulo Alam mo kung bakit? Bakit po? Dito lumitaw ang lahat ng takulangan tungkol sa due process. Lahat po ngayon ay nakita kung anong pamamaraan na ginawa nila. Ang Quadcom, hindi siya investigasyon sa akin Doon sa nakita kong paraan ng pagtatanong nila. Okay, opo. Hindi na investigation Ang aking description, inquisition